Hello everyone! Hello mga Sisalab! Welcome back again to our YouTube channel, and this is me, your Sisalabs Chading! So, in this video mga Sisalab, meron ako ipapakita sa inyo na hair rebonding tutorial. At the same time, a product review na rin. At first time natin dito sa ating YouTube channel na mag-review ng branded, sabihin natin branded na gamot sa rebonding. So, ang aking sinasabi, ay yung aking tinutukoy ay itong Matrix Opti Straight. So, ito ang gagamitin natin. By the way, nabili ko ang product na ito sa Hortaleza, dito lang malapit sa amin. So, kung may available dyan sa inyo na malapit na bilihan ng mga gamot, like this one, makikita nyo ito sa mga nagbebenta, like mga salon product talaga na shop. Nabili ko ito, by the way, around 1,040 plus, 1,040, ayan. Ito po yung price niya. Pero available din ito guys sa mga online shop like Lazada and Shopee. And disclaimer, this is not sponsored. So, hanapin nyo guys. So, ito po ang itatry natin ngayon. At titingnan natin kung ano ang differences nitong sinasabing branded doon sa mga naipakita na natin or na-review na natin ng mga local brands na i-feature na natin dito sa ating YouTube channel. And of course, nakaset din ito. Ito yung kanyang set A, yung straightening cream. And this is the letter B or yung neutralizing cream. If you're interested with this product mga silab, just keep on watching. And kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa ating mga next future video ay ma-update kayo. So, ayun na, without a further ado mga silab, let's jump to this video. So mga sisilab, ito yung hair status ng client natin. Meron niya siyang 1 year ago na previous rebond at 6 months din ay nagkulay siya ng itim. As you can see doon sa upper part niya, meron pa mga white hair which is mga bagong tubo din niya after niya magkulay ng itim. Ang strands ng kanyang hair is a little bit curly at medyo makakapal din ng hibla ng kanyang buhok. Then this is the medicine that we're going to use, yung Matrix Opti Straight. Then ilalagay lang natin siya sa ating mixing bowl just to prepare before tayo mag-start ng ating gagawin na hair rebond. Then while piniprepare po natin yung ating gagamitin, make sure na na-shampoo na at na-blow dry na rin ang buhok ng ating client before tayo mag-proceed sa application ng ating gamot. And by the way mga sisilab, ang Matrix na pala na ginamit ko dito ay for normal hair, or yung variant na ginamit natin ay for normal hair. Since ang buhok ng ating client is makakapal yung hibla at may pagkakulot, so I choose na gamitin yung for normal hair na variant. With regards naman guys sa gamot na ito, unang-una sa amoy pa lang ng gamot na ito ay wala kang masyadong maamoy na mabaho, unlike sa mga local brand na nagamit na natin at na-feature dito na talagang meron siyang amoy. Pero dito sa gamot na ito ay may amoy man siya pero mabango yung naamoy ko. Wala akong naamoy na masangsang. Then about naman sa mixture ng gamot na ito ay napaka foamy niya. Though medyo dryness nga lang pag in-apply, pero let's see kung ano ang magagawa nito sa ganitong uri ng buhok. At lagi nating tatandaan, once na nag-apply tayo ng rebonding cream or any rebonding cream, wag po natin isasagad sa anit, lalong-lalo na yung rebonding cream number 1 para hindi magkaroon ng scalp problem ang ating client. Once na nag-apply tayo gamit ang gamot na ito mga sisilab, i-press po natin yung gamot doon sa buhok ng client natin dahil medyo dry nga siya i-apply o kumbaga tuyot, hindi siya ganun ka-creamy.
para pumasok talaga sa loob ng buhok at malagyan lahat ng mga parts ng hibla ng nire-reband natin. Pagkatapos natin siya ma-applyan mga sisilab, ang pagta-timer niyan after the last section ng hair natin doon sa application. So doon tayo mag-start ng timer. Ibababad po ito natin ng 30 minutes. So after 30 minutes, i-recheck po natin yan at titingnan natin kung nag-react na po ba yung buhok ng ating client. So kung mapapansin nyo dyan mga sisilab, yung gamot ay parang nag-dry or sinipsip nung buhok yung gamot niya. Kung mapapansin nyo, habang sinusuklay ko, wala na yung gamot. So this time, after 30 minutes, ay medyo nag-react na yung banda dyan sa may kulay. Then, aalalayan lang po natin ng spray water para hindi siya mag-dry. So, since naluluto na yung may bandang may kulay, yung kalahati ng regrowth parts kasi may kulay yan, nag-react na. So, binaba ko na siya doon sa may previous na reband din niya dahil medyo alsado na nga din. So, binaba ko na din yung gamot doon para kahit papano ay maibalik or ma-straight din siya kasi nga buhaghag na din siya. Then, focus na lang din doon sa may upper part niya na regrowth parts na walang kulay. Mag-focus din kayo paglagay ng gamot para humabol yung pagkakaluto niya dito sa may colored at sa may previous part. At wag kayo guys mag-alinlangan na maglagay ng gamot doon sa mga hindi pa nga naluluto para makahabol siya dito sa may parts na may kulay. At alalayan nyo na lang din ng spray water para hindi siya mag-dry. Ang napansin ko lang dito mga sisilab, habang nire-retouch ko yung may kulay at may previous part, wala akong nakita na nag-rubberize or nagkulot-kulot or nagputol. Napakaganda ng gamot na ito pang retouch dito sa mga previous reband at may colored parts dahil hindi nga siya nag-rubberize. Kumbaga napaka-safe niyang gamitin, though ang nagamit ko pa dito is for normal hair. So after ko niyan na i-retouch kasama yung dito sa baba na may previous part niya, binabad ko lang yan ng 10 minutes. So all over, nababad ko siya ng 45 minutes doon sa upper part. Then dito sa baba ay 10 minutes. So after nyan ay binanlawan ko na din. Hindi ko na masyadong binabad ng matagal sa baba dahil kunting pagluto na lang din yun dahil unat naman na. So after nun, binanlawan ko lang siya ng tubig. Wala akong nilagay na shampoo at conditioner. Then blow-dry ko siya ng 100%. Then after dito guys, nung matuyo na, ito na nga ay pinaplansya na natin siya. Of course, ang pagpaplansya ay section by section like thin paper. Then gumamit pa rin ako ng dalawang plansya para merong backup. Then kung mapapansin nyo, napaka-silky niya at isa hanggang dalawang hagod ng plansya ay talagang unat na unat siya at silky na silky. Napaka-smooth ng kanyang hair kahit na hindi ko pa siya napaplansya. Makikita nyo guys sa reflection ng kanyang buhok na makintab na though hindi pa na napaplansya. Masasabi kong napakaganda ng gamot na ito. Syempre, considering na rin guys na yung gagawa or gagamit ng gamot nito ay marunong din or alam kung paano gamitin ang gamot na ito. Kasi nga, as I said always na huwag tayong magdepende sa uri ng gamot dahil tayo pa rin or nasa kamay pa rin natin nakasalalay yung magandang resulta ng ating gagawin or gagawin na reband. You know guys, I will tell you honestly, ibang-iba talaga yung hagod at saka yung bagsak, yung texture ng buhok pag ang ginamit mo na medisina ay branded, unlike sa mga local brand na nagagamit natin. Though okay naman ang mga local brands kasi
naunat naman niya at nagbibigay din naman ng straightness and shyness. Depende na lang din sa pagkakayari. Pero para sa akin, mas angat pa rin talaga ang branded na gamot. Yun nga lang, a little bit pricey nga lang yung branded unlike sa mga local brand. Then, after natin itong maplansya mga sisila, before tayo mag-proceed sa pag-apply ng neutralizing cream, ipahinga mo muna natin yan ng 5 minutes. Then, i-prepare muna natin ang ating gagamitin or yung next natin, which is the neutralizing cream. As you can see, ito na ang kanyang neutralizer cream. Ang napansin ko lang din dito mga sisila, kung ang number 1 niya or yung straightening cream is napaka-dry niyang i-apply, dito naman sa neutralizer niya is nasubrahan sa pagka-watery. Kumbaga parang papuntang tubig na ito. Oo, at napansin ko lang din na masyadong aksayado dito sa neutralizer dahil nga ito ay hindi siya creamy. So kailangan mong lagyan ng buong buo yung buhok. So halos naubos ko ang isang pouch dito sa isang gamitan lang dito sa nireband natin ngayon. And one more thing na napansin ko dito sa neutralizing cream na ito mga sisilab, nung in-apply ko siya doon sa may colored parts and rebanded parts ay hindi siya nag-rubberize or nagkulot-kulot, unlike doon sa mga na-experience ko sa mga local brands. In some cases, meron akong na-experience na kukulot-kulot siya or nag-rubberize once na in-apply. Dito napaka-smooth pa rin niyang i-apply. Ito ang ginamit ko na variant is for normal hair, not for sensitized hair. Pagkatapos natin mag-apply ng neutralizing cream, ibabad natin ito ng 20 to 30 minutes. Then, pag tapos na siyang nababad ng 20 to 30 minutes, banlawan din po natin maigi. Then, mag-apply po tayo ng any deep conditioning treatment or any cream treatment na meron kayong available. Then, banlawan din po natin ng maigi. Dito guys, hindi na namin siya kinulayan dahil plano po niyang pababain yung kinulay niya na itim dahil hindi nga siya makulayan ng any color dahil nagpa-black po siya. So, after natin siyang malagyan ng treatment, pinapatuyo na natin siya dito gamit lamang ng medium heat. Huwag masyadong sobrang mainit na blow dry ang gamitin natin. Then, kamayin na po natin. So, para makita natin ang result ng ating reband. So, what do you think of this kind of hair rebanding medicine na Matrix Opti Straight mga sisilab? Mag-comment po kayo sa ating comment section. At kung meron kayong mga suggestions, recommendations, feel free to comment. Then, if you like this video guys, give this a thumbs up.
And panoorin nyo hanggang doon sa dulo ng ating video dahil ipapakita ko rin ang ating after wash result. At guys, ang ating model pala dito sa ating videong ito na niriban natin ay si Bisayang Pobre, ay isa sa mga YouTube friends po natin. Mag-subscribe po kayo sa kanyang YouTube channel. Ilalagay ko po sa description box ang kanyang link. So ayan guys, ito na yung kanyang hair after niyang ma-blow dry. Then padaanan natin yan ng kaunting plancha. So dito mga sila, pinapadaanan ko na ng panghuling plancha ang ating reband for the final touch. And regarding naman sa gamot ng Matrix Opti Straight, ang aking masasabi doon ay talagang napakaganda niyang gamitin na both normal and sensitized hair. Kung bibigyan ko siya ng rate out of 10, bibigyan ko siya ng 9 dahil talagang napaka-straight, napaka-silky, napaka-smooth ng hair at parang natural ang dating nito or yung result niya ay napaka-natural lang niyang tingnan. Then talagang mabibigay nito ang satisfaction na gusto mong makuha dito sa gamot na ito. So guys, kung nais nyong subukan ang gamot na ito ay try nyo na po ngayon na. Thank you for watching guys and see you on our next video. And by the way, tingnan nyo ang ating after wash result after this. So, pipiflex ko lang po ang after wash na buhok ko na nireban po ni Palarabs ko Uyab Chading. So, ganito na po ang aking hair. Ilang beses na po ako nakapagpariban po kahit saan-saan, pero ito po parang siguro dahil lang sa gamot na ginamit niya. Kaya, sadyang magaling talaga si Chading magriban, pero ang shiny po ng aking buhok. Kung makikita nyo po yung buhok ko po dati, parang bulbul po, at saka ito ganyan. Puro sunog, makapal dito sa taas at manipis sa baba kasi sunog dito sa taas at saka yung bagong tubo. So ganito, ang sarap ganituhin mo kasi sobrang shiny niya. Ang shiny, tapos lalo na pag naliwanagan ng araw ay talagang sadya namang kumikintab ang aking buhok. Huwag niyo pong pansinin ang aking uban. Yan po ay ang aking trademark. So, ayun, Yab, salamat talaga sa pag-riban mo ng aking buhok at kudos pala dahil hindi mo minamadaling gawin yung aking buhok. Kasi pag sa iba ako nagpapariban, minamadali, kaya hindi talagang tama ang pagkaluto, tama ang pagka-plancha. Ito talaga the best. Hindi dahil sa kaibigan kita, kaya ko yan sinabi. Sadya naman talagang maganda yung pagkagawa mo. So, ayun. Ito po ang aking hair. Napakalambot. Napaka-shiny. Again, thank you so much, Yab. And congratulations for being Again, thank you. I love you.